Magandang gabi, mga mahal kong kaibigan, sa ating misteryosong paglalakbay sa mundo ng mga sinaunang paniniwala at mga lihim na kaalaman. Ngayon, sisilipin natin ang isang araw na puno ng malalim na kahulugan, isang araw kung saan ang kaluluwa ay niyayakap ng hapis, ngunit sa hapis na ito ay makakahanap tayo ng pambihirang lakas at malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating mundo. Ngayong Setyembre 15, hindi lang tayo magdiriwang kundi magmumuni-muni. Ito ang araw kung saan ang langit ay nagbubulungan at ang lupa ay nagtatago ng mga sagradong sikreto na naghihintay na ating matuklasan. Ito ang araw ng pitong hapis, isang araw na sinasabing nagdadala ng mga tanda ng kapalaran at mga babala para sa mga mapangahas na sumuway sa mga matatandang kaugalian. Ang Setyembre 15 ay opisyal na ipinagdiriwang bilang ang araw ng mahal na ina ng hapis or Mater Dolorosa. Ito ay isang paggunita na malalim na nakaugat sa puso ng mga Pilipino na may matinding debosyon sa mahal na Birhen Maria. Sa araw na ito, hindi lang natin ginugunita ang sakit at pagdurusa ng isang ina na nakasaksi sa paghihirap ng kanyang anak, kundi ang pangkalahatang tema ng pagtitiis, pag-asa, at ang kakayahang magtagumpay sa gitna ng matinding lungkot. Ito ay araw ng pagmumuni-muni sa ating sariling mga pasakit at paghahanap ng lakas sa pananampalataya at pagkakaisa. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang araw na ito ay tanda ng paggalang sa kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ina na handang magsakripisyo ng labis para sa kanyang anak. Sa relihiyosong konteksto, ang araw ng mahal na ina ng hapis ay sentro ng pagtukoy sa pitong pangunahing hapis o kalungkutan na naranasan ni Birhen Maria sa kanyang buhay, partikular na kaugnay sa buhay at kamatayan ni Jesus. Ang mga Pilipino na may malalim na pananampalatayang Katoliko ay sumasaksi sa debosyong ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo ng pitong hapis, pagdalo sa mga misa, at pagdiriwang ng mga prosesyon, kung saan ang imahe ng Mater Dolorosa ay ipinaparada. Ang mga deboto ay lumalapit sa mahal na ina ng hapis upang humingi ng iba't ibang tulong at pagpapala. Hinihiling nila ang lakas upang maharap ang kanilang sariling mga pagsubok at kalungkutan, ang pagpapagaling mula sa sakit, hindi lamang pisikal, kundi maging emosyonal at espiritual. Marami ang humihingi ng intersesyon para sa kapayapaan sa pamilya, paggabay sa mga naliligaw ng landas, at proteksyon laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Para sa mga nawalan, siya ang takbuhan upang humanap ng kapanatagan at pag-asa sa gitna ng matinding pagluluksa. Sa mga sinaunang paniniwala naman, bago pa man dumating ang Kristyanismo, mayroon na tayong mga katutubong espiritu ng kalikasan, gaya ng mga diwata at anito, na pinaniniwalaang nagbabantay sa ating mundo. Bagamat ang araw na ito ay nakatuon sa debosyong Kristiyano, ang mga sinaunang paniniwala ay maaaring iugnay dito sa pamamagitan ng pagbibigay pugay sa kapangyarihan ng pagiging ina na sinisimbolo ng pagpapala at proteksyon sa kalikasan o ang pangangailangan ng paggalang sa mga nilalang na kasama natin sa mundo, lalo na sa mga araw na ang emosyon ay matindi at malalim. Ngayon, halina't pakinggan ang kwento ng mahal na ina ng hapis, isang kwento na hindi lamang nagpapakita ng kanyang pagdurusa, kundi ng kanyang walang hanggang pagmamahal at lakas. Hindi ito basta kwento, kundi isang naratibo ng pagtitiis na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong kaluluwa sa loob ng maraming siglo. Isipin ninyo ang isang batang babae sa Nazaret, nagngangalang Maria, na tumanggap ng isang mensahe mula sa langit na magbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang unang hapis ay nagsimula sa propesya ni Simeon. Matapos ipanganak si Jesus,
Dinala siya ni na Maria at Jose sa templo upang ihandog, gaya ng kaugalian. Doon, nakilala nila si Simeon, isang matandang propeta na nagpahayag ng isang bagay na bumalot sa puso ni Maria ng pighati. Sinabi niya, ang batang ito ay nakatalaga sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at siya ay magiging tanda na sasalungatin at isang tabak ang tatagos sa iyong kaluluwa. Isipin ninyo ang damdamin ng isang ina na narinig ang gayong kapalaran para sa kanyang sanggol. Ang pangalawang hapis ay ang paglikas patungong Ehipto. Hindi pa nagtatagal pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus, isang anghel ang nagpakita kay Jose sa panaginip at nagbabala na hinahanap ni Haring Herodes si Jesus upang patayin. Dali-daling tumakas sina Jose, Maria, at ang sanggol na si Jesus patungong Ehipto, iniwan ang kanilang tahanan, pamilya, at ang lahat ng kanilang kinagisnan. Isipin ninyo ang paglalakbay na puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan, dala-dala ang isang sanggol sa isang banyagang lupain, malayo sa seguridad ng kanilang bayan. Ang pangatlong hapis ay ang pagkawala ni Jesus sa templo. Taon-taon, pumupunta ang pamilya ni Jesus sa Jerusalem para sa Paskwa. Nang si Jesus ay 12 taong gulang, nawala siya sa kanilang pag-uwi. Sa loob ng 3 araw, hinanap siya ni Maria at Jose sa gitna ng matinding pag-aalala at takot. Isipin ninyo ang bawat oras ng paghahanap, ang bawat tanong, ang bawat pag-asa na makita si Jesus, na sinundan ng pighati nang hindi siya makita. Sa huli, natagpuan nila siya sa templo, nakikipagtalastasan sa mga guro, ngunit ang 3 araw na pag-aalala ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ni Maria. Ang pang-apat na hapis ay ang pagkikita ni Maria kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Sa kanyang paglago, alam ni Maria ang kapalaran ng kanyang anak. Ngunit walang makakapaghanda sa isang ina sa pagkakita sa kanyang anak na pinahirapan, pinapasa ng krus, at patungo sa kamatayan. Isipin ninyo ang mga mata ni Maria na nagtama sa mga mata ni Jesus, puno ng sakit, pagod, at pag-ibig. Ito ay isang sandali ng tahimik na pagdurusa, isang pagkilala sa isa't isa sa gitna ng kalupitan. Ang panlimang hapis ay ang pagpapako sa krus. Ito ang pinakamalalim na sakit para sa isang ina. Ang makita ang kanyang anak na pinako sa krus, unti-unting namamatay at naghihingalo. Nakatayo si Maria sa paanan ng krus, saksi sa bawat hininga at bawat pagdurusa ni Jesus. Ang tagpong iyon ay nagpapakita ng hindi masukat na tapang at pagmamahal ng isang ina na nananatili sa tabi ng kanyang anak hanggang sa huling sandali. Ang pang-anim na hapis ay ang pagbaba ng katawan ni Jesus mula sa krus. Matapos mamatay si Jesus, ibinaba ang kanyang katawan mula sa krus at inilagay sa bisig ni Maria. Isipin ninyo ang bigat ng katawan ng kanyang anak, malamig na at walang buhay sa kanyang mga bisig. Ang katawan na kanyang kinandong noong sanggol pa ito, ngayon ay muling kinakandong, ngunit sa ibang dahilan, sa pagtanggap ng pinakamalaking sakripisyo. Ang panghuling hapis ay ang paglilibing kay Jesus. Sa huli, inihimlay si Jesus sa isang libingan. Ang paghihiwalay sa katawan ng kanyang anak ay ang huling at pinakamahirap na paalam. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata ng matinding kalungkutan, ngunit nagbigay daan sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang kwento ng 7 hapis ay isang paalala na ang pagdurusa ay bahagi ng buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pagmamahal, pananampalataya at pag-asa ay mananatili. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng araw na ito sa maraming tao, lalo na sa Pilipinas. Ngayon, dumako tayo sa mga tanda ng kapalaran, mga pahiwatig na nagmumula sa kalikasan at pang-araw-araw na buhay na nagbibigay babala o pangako sa mga mapagmasid
Mga pambansang palatandaan, weather harvest. Kung umulan ng malakas ngayong araw, hindi lang ito paglilinis ng kalikasan, kundi tanda rin ng mga emosyonal na paglilinis. Ngunit kung ang ulan ay malakas at mahaba, maaaring ipahiwatig nito ang panahon ng matinding pagsubok o kalungkutan na darating. Ang bawat patak ay maaaring kumatawan sa bawat luha na kailangang dumaan. Kaya't maghanda sa pagharap sa emosyonal na bagyo. Ang kalmado at tahimik na panahon na walang hanging malakas o malaking bagyo ay tanda ng pansamantalang kapayapaan pagkatapos ng matinding unos. Subalit, ito ay paalala rin na ang kapayapaan ay maaaring manipis lamang at sa ilalim nito ay may nagkukubling kalungkutan o mga hindi pa nalulutas na problema. Mag-ingat sa lihim na hapis. Ang paglitaw ng bahaghari matapos ang ulan ay isang napakagandang tanda. Ito ay sumisimbolo sa pag-asa at pagpapagaling pagkatapos ng matinding pagdurusa. Ito ay nagsasabing, gaano man kalalim ang lungkot, mayroong laging liwanag at bagong simula na naghihintay. Kung makakita ka ng bahaghari, isang pagpapala ang naghihintay lalo na para sa mga nagtiis. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng mga hayop tulad ng biglang paglipad ng maraming ibon sa iisang direksyon o ang matinding pag-alulong ng mga aso ng walang dahilan ay maaaring babala. Ayon sa mga matatanda, ito ay maaaring pahiwatig na ang mga espiritu ng kalikasan ay hindi mapakali o may nalalapit na panganib na hindi nakikita ng mata. Mag-ingat sa mga babala ng kalikasan. Kung ang iyong ani ay melas, kasagsagan ng anihan, o ang iyong mga pananim ay saganang namumunga ngayon, ito ay tanda ng pagpapala para sa iyong pagtitiyaga at pananampalataya. Subalit, ang pagpapalang ito ay mananatili lamang kung ibabahagi mo ang iyong kasaganaan sa mga nangangailangan. Ang pagdaramot ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng daloy ng iyong biyaya. Ang biglang pagkaubos o pagkalanta ng mga halaman sa inyong hardin, lalo na kung walang malinaw na dahilan, ay maaaring pahiwatig ng papalapit na kalungkutan sa pamilya o pagkawala ng enerhiya sa tahanan. Tingnan ang iyong kapaligiran. Baka may nakatagong hapis na nagaganap. Kung may isang malaking kulisap o paru-paro na pumasok sa inyong bahay at lumipad sa paligid ng matagal, ito ay maaaring tanda ng pagdalaw ng isang yumaong mahal sa buhay, lalo na kung ang paru-paro ay itim. Nagdadala sila ng mensahe o nagpapahiwatig ng pagiging malapit sa kabilang buhay sa araw na ito. Mga palatandaan sa bahay at pinansyal, domestic money omens. Ang pagbasag ng baso o salamin sa araw na ito ay itinuturing na masamang pangitain. Ito ay hindi lamang simpleng aksidente, kundi simbolo ng sirang kapayapaan, pagkawala ng pag-asa, o posibleng matinding kalungkutan na darating sa tahanan. Upang maiwasan ang masamang kapalaran, agad na linisin ang nabasag at itapon ng maingat habang nagdarasal para sa proteksyon. Kung mayroon kang nawawalang gamit, lalo na kung ito ay may sentimental na halaga, maaaring ito ay tanda ng nalalapit na pagkawala. Hindi lang material na bagay ang nawawala, kundi posibleng pagkawala rin ng emosyonal na koneksyon o mahalagang ugnayan. Mag-ingat sa mga nawawalang bagay. Maaaring may mas malalim na kahulugan ang mga ito. Ang biglaang pagkakaroon ng pera o hindi inaasahang biyaya sa araw na ito ay isang pambihirang pagpapala, lalo na para sa mga nagtiis ng matinding pagsubok. Ang biyaya na ito ay ibinigay upang subukan ang iyong kabutihang loob. Ibahagi ang bahagi nito sa mga nangangailangan upang ang daloy ng kasaganaan ay hindi maputol at lalo pang dumami. Kung may biglaang nagkasakit sa inyong tahanan, lalo na kung ang sakit ay hindi maipaliwanag, maaaring ito ay espiritual na babala.
Ang katawan ay nagiging daluyan ng mga mensahe mula sa ibang dimensyon, maaaring kailangan ng mas malalim na pagmumuni-muni, pagdarasal o paghingi ng payo mula sa mga nakakaalam sa mga espiritual na usapin. Ang pagdinig ng hindi maipaliwanag na tunog sa inyong bahay tulad ng pagbagsak ng bagay kahit walang nahulog or mga bulong na hindi mo maintindihan ay maaaring tanda na malapit ang mga espiritu. Sa araw na ito ng malalim na emosyon, mas madali para sa kanila na makipag-ugnayan. Makinig ng mabuti. Maaaring may mensahe sila para sa iyo. Kung may biglang pumutok na bumbilya sa inyong tahanan ng walang dahilan, ito ay pahiwatig ng posibleng pagkawala ng pag-asa o kaliwanagan sa isang sitwasyon. Ito ay babala na kailangan mong maging maingat sa mga desisyong gagawin upang hindi ka malagay sa dilim. Ang pagkakaroon ng maraming langgam na pumasok sa inyong bahay, lalo na kung organisado ang kanilang pila, ay maaaring pahiwatig ng papalapit na yaman o kasaganaan. Ang langgam ay sumisimbolo sa sipag at tiyaga na magbubunga ng kayamanan. Ngunit kung sila ay nagkakagulo, maaaring maging tanda ito ng kaguluhan sa pananalapi. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang puno ng mga mensahe mula sa kaluluwa at ng mga espiritu. Ito ang mga sandali kung saan ang iyong subconscious ay naglalabas ng mga nakatagong emosyon at posibleng babala. Tubig, malinaw o maputik. Kung nanaginip ka ng malinaw na tubig, ito ay simbolo ng paglilinis, pagpapagaling at bagong simula pagkatapos ng pagdurusa. Ngunit kung maputik ang tubig, ito ay pahiwatig ng mga paparating na problema, kalituhan o matinding emosyonal na kaguluhan na kailangan mong harapin. Mga bulaklak, lanta o namumukadkad. Ang mga lanta o patay na bulaklak ay tanda ng kalungkutan, pagkawala o pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa iyong buhay. Ngunit kung namumukadkad ang mga bulaklak, lalo na ang mga puti o asul, ito ay simbolo ng pag-asa, kagandahan sa gitna ng pagsubok at espiritual na paglago, nawawalang bagay o tao. Ang panaginip na may nawawalang bagay o mahal sa buhay ay nagpapahiwatig ng takot sa pagkawala, hindi pa nalulutas na kalungkutan o ang pangangailangan na harapin ang mga isyong may kinalaman sa paghihiwalay o pagbabago. Maaaring mayroon kang emosyon na kailangan mong bigyang pansin. Nakapupukaw na presensya, ina o guardian. Kung nanaginip ka ng isang comforting presence, tulad ng isang ina, isang banal na figura, o isang tagapagbantay, ito ay tanda ng banal na kaaliwan, proteksyon, at gabay sa gitna ng iyong mga pagsubok. Pinaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Dilim o liwanag. Ang panaginip ng matinding dilim ay sumisimbolo sa pagkalito, kawalan ng pag-asa, o isang panahon ng pagsubok. Ngunit kung may liwanag na lumitaw sa dilim, ito ay tanda ng pag-asa, paggabay, at espiritual na kaliwanagan na malapit ng lumitaw sa iyong buhay. Puno o kagubatan. Ang isang masagana at malaking puno ay sumisimbolo sa katatagan, paglago, at koneksyon sa nakaraan. Ngunit kung ang puno ay may sakit o natumba, ito ay maaaring pahiwatig ng pagkawala ng suporta o pagsubok sa iyong pundasyon. Ang paglalakad sa kagubatan ay nagpapahiwatig ng paghahanap, pagtuklas at pagharap sa mga hindi pa natutuklasang aspeto ng iyong sarili. Paglipad o pagkahulog. Ang paglipad sa panaginip ay simbolo ng kalayaan, pagtatagumpay at paglabas sa mga limitasyon. Subalit, ang pagkahulog ay nagpapahiwatig ng takot sa pagkabigo, pagkawala ng kontrol, o pagharap sa isang sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo ng kawalan ng kapangyarihan. Mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa Setyembre 15 ay
ay pinaniniwalaang nagtataglay ng malalim na empatiya at pag-unawa sa kalikasan ng tao. Sila ay may kakayahang makaramdam ng damdamin ng iba at madalas silang nagiging pinagkukunan ng lakas at payo para sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sila ay likas na mapagmahal, ngunit sa parehong pagkakataon ay matatag sa harap ng pagsubok. Sila ay mayroong malalim na intuisyon at madalas ay malalim na nag-iisip. Hindi sila madaling sumuko sa pagsubok, bagkus ay nagiging mas matatag dahil sa kanilang mga karanasan. Kadalasan silang nagtataglay ng isang misteryosong aura na nagpapahintulot sa kanila na makita ang lampas sa nakikita. Sila ay mga manggagamot, tagapayo at tagapagbigay inspirasyon na may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Mga Iminie, Name Day. Ngayong Setyembre 15, ipinagdiriwang din ang araw ng mga nagtataglay ng pangalang Maria, Dolores, Remedios, Socorro at Pia bilang pag-alala sa mahal na birhen. Ang pangalang Maria na sinasabing pinagmula ng iba't ibang bersyon sa iba't ibang kultura ay sumisimbolo sa pagmamahal, kabaitan at lakas. Ang mga nagtataglay ng pangalang Maria ay madalas na may likas na kakayahang maging ina, hindi lamang sa literal na kahulugan, kundi pati na rin sa kanilang pag-aalaga at pagsuporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa gitna ng pagsubok. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual, mga gawi na pinaniniwalaang nagdadala ng pagpapala at gabay, lalo na sa araw na ito na puno ng espiritual na enerhiya. Pagdarasal ng rosaryo ng 7 hapis. Layunin. Ang ritual na ito ay ginagawa upang magbigay pugay sa mahal na ina ng hapis, humingi ng lakas at kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok at mag-alay ng ating sariling mga kalungkutan at pasakit. Ito ay paraan ng pagkonekta sa kanyang pagdurusa at pagkuha ng kanyang pagpapala. Ano ang kakailanganin? Isang rosaryo ng 7 hapis kung mayroon, o isang ordinaryong rosaryo, isang imahe o ribulto ng mahal na ina, opsyonal, at isang lugar na tahimik kung saan walang makakagambala sa iyong pagdarasal. Kailan at paano gawin? Gawin ito anumang oras ng araw, ngunit mas mainam sa umaga pagkatapos ng misa o sa gabi bago matulog. Umupo sa isang tahimik na lugar, sindihan ang kandila kung mayroon, at ipikit ang iyong mga mata. Simulan ang pagdarasal sa pamamagitan ng paggawa ng tanda ng krus. Magnilay sa bawat isa sa 7 hapis ni Maria, propesya ni Simeon, paglikas sa Ehipto, pagkawala ni Jesus sa templo, pagkikita kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo, pagpapako kay Jesus, pagbaba ng katawan ni Jesus mula sa krus, paglilibing kay Jesus. Sa bawat hapis, magdasal ng isang Ama Namin, 7 Aba Ginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Sa pagitan ng bawat hapis, maaari kang mag-alay ng isang maikling dasal o intensyon, gaya ng, Mahal na ina ng hapis, ipanalangin mo kami at tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga pagsubok. Ano ang gagawin pagkatapos? Pagkatapos ng pagdarasal, tahimik na manatili ng ilang sandali at damhin ang kapayapaan. Magpasalamat sa mahal na birhen para sa kanyang pagdinig at tulong. Kung may kandila kang sinindihan, hayaan itong masunog hanggang sa maubos. Ang rosaryo ay maaaring ilagay sa tabi ng iyong imahe o sa isang sagradong lugar. Pag-aalay ng puting bulaklak at pag-iilaw ng kandila, layunin. Simbolo ito ng dalisay na paggalang at pag-aalay ng iyong mga kalungkutan at pag-asa sa mahal na ina. Ang puting bulaklak ay kumakatawan sa kalinisan at kadalisayan, habang ang liwanag ng kandila ay sumisimbolo sa pag-asa at pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Ano ang kakailanganin? Isang bungkos ng sariwang puting bulaklak,
tulad ng sampagita, rosals, o liryo, isang puting kandila, posporo o lighter, at isang imahe o rebulto ng mahal na ina ng hapis. Kailan at paano gawin? Gawin ito sa bahay o sa isang simbahan. Ilagay ang mga puting bulaklak sa tabi o sa paanan ng imahe ni Maria. Sindihan ang kandila at ilagay din sa tabi ng bulaklak. Habang nagsisindi, magdasal ng isang taimtim na panalangin. Maaaring ito ay paghingi ng gabay, kaaliwan o pagpapasalamat. Maaari mong sabihin, "Mahal na ina ng hapis, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal at iniaalay ko sa iyo ang aking mga kalungkutan. Gabayan mo ako sa liwanag ng pag-asa." Ano ang gagawin? Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa maubos. Ang mga lanta na bulaklak ay maaaring ilagay sa lupa, hindi sa basurahan, bilang paggalang sa kalikasan, na tanda ng pagbabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Mga gawa ng kawanggawa at pagpapakita ng awa, acts of charity. Layunin. Ito ay paraan upang tularan ang pagmamahal at pagkaawa ng mahal na ina. Ang pagbabahagi ng biyaya at pagtulong sa kapwa ay nagdadala ng espiritual na pagpapala at nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ano ang kakailanganin? Anumang bagay na maaari mong ibahagi, pagkain, damit, pera o kahit oras at serbisyo. Kailan at paano gawin? Sa buong araw ng Setyembre 15, maghanap ng pagkakataon upang tumulong sa mga nangangailangan. Maaari kang magbigay ng pagkain sa mga nagugutom, magbigay ng lumang damit sa mga walang damit, o mag-alay ng oras upang bisitahin ang mga may sakit o nag-iisa. Gawin ito ng may tunay na intensyon ng pagtulong at hindi para sa kapuri. Habang ginagawa mo ito, magbulong ng dasal o intensyon, gaya ng, "Sa pamamagitan ng gawaing ito, naway maipadama ko ang pagmamahal ng mahal na ina at maging daluyan ng pagpapala." Ano ang gagawin pagkatapos? Walang kailangan gawin pagkatapos, maliban sa pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan sa pagtulong. Ang gantimpala ay hindi material, kundi espiritual, at mananatili sa iyo ang biyaya ng pagbibigay. Tahimik na pagmumuni-muni at pagninilay-nilay. Layunin. Sa araw na ito ng paggunita sa hapis, mahalaga ang paglaan ng oras para sa introspeksyon, pagtanggap sa sariling mga kalungkutan, at paghahanap ng panloob na kapayapaan. Ito ay pagtanggap sa katotohanan ng buhay at paghahanap ng pag-asa sa gitna nito. Ano ang kakailanganin? Isang tahimik na sulok sa iyong tahanan o sa isang lugar na may kalikasan at ang iyong bukas na isip at puso. Kailan at paano gawin? Maglaan ng kahit 50 at 30 minuto sa araw na ito. Umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Isipin ang iyong mga pagsubok, mga kalungkutan, at mga pinagmulan ng iyong mga takot. Huwag labanan ang damdamin. Hayaan itong dumaloy. Subukan mong tingnan ang bawat pagsubok bilang isang pagkakataon para sa paglago. Maaari kang magtanong sa iyong sarili, ano ang itinuturo sa akin ng pagsubok na ito? O paano ako makakahanap ng lakas sa gitna ng aking kalungkutan? Ano ang gagawin pagkatapos? Sa pagtatapos ng pagmumuni-muni, magpasalamat sa iyong sarili sa pagbibigay ng oras para sa panloob na paggaling. Magpatuloy sa araw ng may bagong perspektiba at pag-asa. Mga kulinaring tradisyon. Sa araw na ito, mas mainam na maghanda ng mga simpleng pagkain na nagbibigay ng kapanatagan at hindi magarbo. Ito ay sumasalamin sa pagiging mapagpakumbaba at pagtanggap sa mga biyaya ng may pasasalamat. Maaaring maghanda ng aros kaldo, lugaw, ginataang gulay, gulay sa gata, o iba pang mga pagkaing nagpapainit ng tiyan at nagbibigay ng ginhawa. Ito ay pagkaing nagpapahiwatig ng pag-aalaga at pagmamahal, tulad ng pag-aalaga ng isang ina. Iwasan ang mga mamahaling putahe o labis na pagdiriwang.
Ang simpleng handaan ay nagbibigay diin sa espiritual na kahalagahan ng araw. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal sa araw na ito, mga babala na hindi dapat baliwalain. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdala ng masamang kapalaran at magpalala sa hapis na nararanasan. Bawal ang malakas na pagdiriwang o labis na kasiyahan, mistikong dahilan. Ang araw na ito ay inilaan para sa pagmumuni-muni, pagdarasal, at paggalang sa mahal na ina ng hapis. Ang labis na ingay at kasiyahan ay itinuturing na kawalang galang sa kanyang pagdurusa at sa solemnidad ng araw. Pinaniniwalaang ang malakas na ingay ay nakakaakit ng mga hindi magandang espiritu o nagtataboy sa mga basbas. Posibleng kahihinatnan. Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magdala ng di inaasahang kalungkutan, hindi pagkakaintindihan sa pamilya, o pagkawala ng kapayapaan sa tahanan. Ang ingay na iyong ginawa ay maaaring maibalik sa iyo bilang emosyonal na kaguluhan. 2. Huwag magtsismis o magkalat ng negatibong salita. Mistikong dahilan. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Sa araw na ito na puno ng malalim na emosyon, ang bawat salita ay may mas malaking timbang. Ang pagkalat ng tsismis o negatibong salita ay nagpapalala sa hapis at nagdadala ng masamang enerhiya hindi lamang sa pinag-uusapan, kundi pati na rin sa nagkakalat. Ito ay paglabag sa pagmamahal at pagkaawa. Posibleng kahihinatnan. Ang iyong mga salita ay maaaring bumalik sa iyo bilang mga pagsubok. Maaari kang makaranas ng pagkawala ng tiwala, mga kaaway, o matinding kalungkutan dahil sa mga problemang ikaw mismo ang nagtanim. Iwasan ang mga argumento at away. Mistikong dahilan. Ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan at sa pamayanan ay mahalaga. Sa araw ng mahal na ina ng hapis, ang anumang away o labanan ay sumisira sa harmonya at nakakaakit ng masasamang enerhiya. Pinaniniwalaan na ang mga espiritu ay mas sensitibo sa mga negatibong emosyon sa araw na ito. Posibleng kahihinatnan. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng matagal na pagkakagulo sa pamilya, masamang samahan, at maging sanhi ng pagkawala ng iyong panloob na kapayapaan. Ang init ng away ay maaaring sumunog sa iyong mga relasyon. Huwag magwaldas ng pera o mamili ng labis. Mistikong dahilan. Ang araw na ito ay para sa espiritual na pagmumuni-muni at pagpapakumbaba, hindi sa materialistikong paghahangad. Ang labis na paggastos o pagbili ng mga hindi kinakailangan ay nagpapakita ng kawalang galang sa mga nagdurusa at naghihirap. Ito ay nagtataboy sa mga biyaya ng pagiging mapagkumbaba. Posibleng kahihinatnan. Maaari kang makaranas ng hindi inaasahang problema sa pananalapi, pagkawala ng pera, o kawalan ng tunay na kasiyahan sa mga material na bagay. Ang mga bagay na iyong binili ay maaaring maging sanhi ng iyong kalungkutan. Huwag baliwalain ang mga may sakit o nangangailangan. Mistikong dahilan. Ang pagbaliwala sa mga kapuspalad ay salungat sa diwa ng pagkaawa at pagmamahal ng mahal na ina ng hapis. Sa araw na ito, lalo na, ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na isang gawa ng debosyon. Ang pagkabigo na gawin ito ay nagtataboy sa mga pagpapala. Posibleng kahihinatnan. Maaari kang makaranas ng kakulangan sa mga pangangailangan mo sa hinaharap o magdusa ng karamdaman na magpapaalala sa iyo ng iyong pagbaliwala sa kapwa. Ang kawalan ng awa ay maaaring maging sanhi ng iyong sariling hapis. 6. Iwasan ang pagtatapon ng basura sa gabi. Mistikong dahilan. Ayon sa matatandang paniniwala, ang pagtatapon ng basura sa gabi ay nagtataboy sa mga biyaya at nag-aanyaya ng mga masasamang espiritu o malas sa tahanan. Sa araw na ito ng matinding emosyon, ang mga espiritu
ay mas aktibo at ang pagtatapon ng basura ay maaaring magbigay sa kanila ng paanyaya, posibleng kahihinatnan. Maaaring maging sanhi ito ng malas sa pamilya, karamdaman o hindi maipaliwanag na problema sa pinansyal. Ang basura na iyong itinapon ay maaaring sumimbolo sa mga pagpapala na iyong itinapon. Efetu, huwag magsimula ng bagong malalaking proyekto o negosyo. Mistikong dahilan. Ang Setyembre 15 ay isang araw ng pagmumuni-muni at pagtatapos, hindi ng mga bagong simula, lalo na sa mga malalaking proyekto. Ang pagpilit na magsimula ng bago ay maaaring labag sa daloy ng enerhiya ng araw at magdulot ng mga balakid. Posibleng kahihinatnan. Ang mga proyektong sinimulan sa araw na ito ay maaaring maharap sa maraming hadlang, pagkabigo, o hindi inaasahang problema na magiging sanhi ng matinding hapis at pagkalugi. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay. Mistikong dahilan. Sa araw na ito, mas mainam na manatili sa tahanan at magnilay. Ang hindi kinakailangang paglalakbay ay maaaring magdala ng di inaasahang kapahamakan, aksidente, o mga pagsubok na hindi mo inaasahan. Ang mga espiritu ng daan ay maaaring mas mapanganib sa araw na ito. Posibleng kahihinatnan. Maaari kang makaranas ng mga aksidente, pagkawala ng gamit, o iba pang pagsubok na magiging sanhi ng matinding pag-aalala at kalungkutan habang naglalakbay. 9. Huwag magupit ng buhok o kuko. Mistikong dahilan. Ayon sa ilang lumang pamahiin, ang paggupit ng buhok o kuko sa mga araw na puno ng espiritual na kahulugan ay maaaring magbawas ng iyong vital energy o mag-anyaya ng karamdaman. Pinaniniwalaan na ang buhok at kuko ay mga koneksyon sa iyong espiritu. Posibleng kahihinatnan. Maaari kang makaranas ng biglaang panghihina, karamdaman o pagkawala ng iyong personal na proteksyon mula sa mga masasamang enerhiya. 10. Huwag magsuot ng masyadong makukulay o matingkad na damit. Mistikong dahilan, ang araw na ito ay may solemning tema ng pagdurusa at pagmumuni-muni. Ang pagsusuot ng masyadong makulay o matingkad na damit ay maaaring itinuturing na hindi angkop at kakulangan ng respeto sa diwa ng araw. Mas angkop ang mga malumanay na kulay. Posibleng kahihinatnan. Maaari kang makaramdam ng pagiging out of place o maakit ang mga negatibong atensyon na maaaring magdulot ng kahihiyan o di kanais-nais na karanasan. Ito rin ay maaaring magdulot ng espiritual na kalituhan dahil hindi ka nakahanay sa enerhiya ng araw. Sa huling sandali ng ating paglalakbay sa ang araw ng 7 hapis, naway ang mga aral at babalang ating natutunan ay magsilbing gabay sa inyong mga buhay. Tandaan, sa bawat hapis na ating nararanasan, mayroong nakatagong lakas at pag-asa na naghihintay na ating matuklasan. Yakapin ang mga tradisyon, igalang ang mga paniniwala at laging manalig sa kabutihan. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga lihim ng ating kultura, mag-ingat at manatili kayong pinagpala. Paalam.